Maribel, huwag mo nang idaan sa iyak ang pagnanakaw mo. Isang kahihiyan ka sa pamilyang Santos at sa propesyong kinabibilangan mo. Mula ngayon, wala ka ng asawa at wala ka na ring trabaho. Ang boses na iyon ni Renato ay parang isang matalim na kidlat na gumuhit sa gitna ng marang, yang ballroom ng Manila Grand Hotel. Napako ang mga paa ni Maribel sa makintab na sahig. Ang hawak niyang maliit na kahon na may gintong laso ang regal, long binili niya mula sa 12 taong pagtitipid at pagpupuyat bilang guro, ay nanginginig sa kanyang mga kamay. Sa loob niyon ay isang mamahaling relos, simbolo sana ng pasasalamat niya sa asawa sa pananatili sa kanyang tabi habang inaabot niya ang pangarap na maging vice principal. Pero ngayon, sa harap ng mga kumukutitap na chandelier at mga matang mapanghusga ng mga board member ng Santos Education Group, ang regalong yon ay tila naging isang mabigat na sumpa. Renato, anong sinasabi mo, bakit mo ako ginaganito? Halos pabulong na tanong ni Maribel, ang kanyang boses ay nanginginig sa gitna ng naglalakihang mga speaker. Hindi siya sinagot ni Renato. Sa halip, isang pamilyar na bulto ang lumabas mula sa likuran ng kanyang asawa, si Bianca. Ang babaeng itinuring niyang higit pa sa kapatid, ang matalik na kaibigan na pinagkatiwalaan niya ng lahat ng kanyang mga sikreto at hinanakit. Nakasuot ito ng isang kumikinang na pulang gown na tila sumisigaw ng tagumpay. Ang masakit ang kamay ni Bianca ay nakapulupot sa braso ni Renato, isang pagmamay-ari na hindi na kailangan ng salita para maintindihan. Huwag ka nang magmalinis, Maribel, marting sabi ni Bianca habang may mapait na ngiti sa kanyang mga labi. Alam na namin ang lahat. Ang akala mo ba ay hindi malalaman ng paaralan ng tungkol sa perang tinanggap mo para palitan ng mga grado ng mga estudyanteng, anak mayaman binenta mo, ang danggal mo bilang guro, at ngayon, idadamay mo pa ang reputasyon ng pamilya Santos. Hindi totoo yan, Bianca. Alam mong kailanman ay hindi ko magagawa ang ganyang bagay? Sigaw ni Maribel, ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa malakas na bulungan ng mga tao sa paligid. Biglang lumapit ang biyena ni Maribel, si Doña Aurora, na may dalang isang tablet. Ipinakita nito sa lahat ang isang video na mabilis nang kumakalat sa social media. Doon kitang-kita ang isang babaeng kamukhang-kamukha ni Maribel na tumatanggap ng isang makapal na sobre mula sa isang magulang sa loob ng faculty room. Ang anggulo ay madilim, pero ang suot na blouse at ang boses ay tila kay Maribel nga. Isang malaking pagkakamali na pinayagan kitang mapabilang sa pamilyang ito. Mariing sabi ni Doña Aurora, ang kanyang mga mata ay puno ng put. Ginamit mo ang apelido namin para sa pansariling interes. Maribel, simula sa oras na ito, tinatanggalan ka na ng karapatan sa bahay at sa anumang koneksyon sa kumpanyang ito. At huwag kang mag-alala, ang DepEd ay nakatanggap na rin ang kopya ng ebidensyang ito. Wala ka nang babalikan. Nanlalamig ang buong katawan ni Maribel, 12 taon. 12 taon niyang tiniis ang pagiging outcast sa pamilyang ito dahil lamang siya ay isang hamak na guro sa pampublikong paaralan noong una. 12 taon siyang nagtrabaho ng doble, nagtutor hanggang madaling araw at nag-alaga kay Renato nang mamatay ang ama nito para lang patunayan na karapat-dapat siya. Pero sa isang iglap, lahat ng kanyang pinaghirapan ay gumuho dahil sa isang kasinungalingang hindi niya alam kung saan nagmula. Lumingon siya kay Renato, nagbabaka sakaling may kahit kaunting awa pa sa mga mata nito. Renato, asawa mo ako. Alam mo kung gaano ko kamahal ang pagtuturo? Hindi ko magagawang sirain ang kinabukasan ng mga bata para lang sa pera. Maniwala ka naman sa akin. Lumapit si Renato sa kanya, ngunit hindi para yakapin siya, kundi para kuhanin ang regal longhawak niya. Walang sabi-sabing binuksan ni Renato ang kahon, kinuha ang relos, at matapos itong tingnan, nang may pandidiri ay binitawan ito sa sahig. Isang malakas na lagutok ng nabasag na salamin ang umalingaw-ngaw. Pagkatapos itinapak ni Renato ang kanyang sapatos sa relos, dinudurog ang bawat gear at spring nito.
Ang relos na ito ay parang ikaw, Maribel. Mukhang maayos sa labas, pero sira ang loob. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Malamig na sabi ni Renato. Ang abogado ko ang makakausap mo para sa annulment papers. Ngayon, guards ilabas na ang babaeng yan. Nakakasira siya ng selebrasyon. Dinaluhong si Maribel ng dalawang malalaking lalaki na nakasuot ng barong. Hinawakan siya ng mga ito sa braso at kinaladkad palayo sa gitna ng ballroom. Habang hinihila siya, nakita ni Maribel ang huling sulyap ni Bianca. Isang sulyap na puno ng tagumpay at lihim na katuwaan. Nakita rin niya si Ate Dario Velasco, ang matagal ng abogado ng pamilya, na nakatayo sa isang sulok tahimik na nagmamasid habang may hawak na baso ng alak. Ang kanyang mga mata ay tila nagniningning sa hindi maipaliwanag na dahilan. Nang ilabas siya sa hotel, ang malakas na buhos ng ulan ang sumalubong sa kanya. Wala siyang dalang payong, wala siyang dalang pera maliban sa barya sa kanyang bulsa. At wala na siyang matuluyan dahil ang susi ng kanilang kondo ay kinuha na ni Doña Aurora kanina. Napaluhod si Maribel sa basang kalsada. Ang kanyang gown na hiniram lamang niya para sa gabing ito ay puno na ng putik. Ang sakit sa kanyang dibdib ay higit pa sa anumang pisikal na sugat. Hindi lang ang kanyang asawa ang nawala sa kanya. Ang kanyang danggal bilang isang guro, ang tanging bagay na pinakaiingatan niya, ay kinuha rin sa kanya sa paraang pinakamalupit. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang tinig ng kanyang biyenang lalaki, si Don Severino, bago ito mamatay 3 taon na ang nakalilipas. Maribel, darating ang araw na kakailanganin mong maging matatag. Huwag mong kakalimutan ang mga librong iniwan ko sa iyo. Doon mo mahahanap ang tunay na halaga ng pagiging isang santos. Bakit na niya yun naisip? At bakit tila ang lahat ng nangyari ngayong gabi ay tila isang maayos na sarsuela na sinulat ng isang mapanlinlang na direktor? Tumayo si Maribel, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa gitna ng ulan. Hindi pa ito ang huli. Kung iniisip nila na madali nilang matatapon ng isang Maribel Santos na parang isang basag na relos, nagkakamali sila. Hindi siya hihinto hanggat hindi niya nalilinis ang kanyang pangalan at hanggat hindi niya natutuklasan kung anong madilim na sikreto ang itinatago ng pamilyang ito sa likod ng kanilang mga paaralan. Sa isang malayong sulok ng kanyang isip, isang tanong ang hindi mawala-wala. Sino ba talaga ang kumuha ng video na yon? Bakit tila alam na alam ni Ate Dario ang bawat galaw ni Renato? Isang hakbang. 2 hakbang. Naglakad si Maribel palayo sa hotel, hindi lilingon sa nakaraan, kundi titingin sa direksyon kung saan nagsimula ang lahat sa lumang bahay sa Batangas, kung saan naghihintay ang mga sagot na nakatago sa mga pahina ng nakaraan. Hindi nakatulog si Maribel sa isang maliit at murang pension house na natagpuan niya malapit sa bus terminal. Basang-basa ang kanyang diwa ng mga tanong na walang sagot. Sa bawat pikit ng kanyang mga mata ang mukha ni Renato at ang mapait na ngeti ni Bianca ang kanyang nakikita. Pagdating ng umaga sa halip na sumuko, lagpas siyang pumunta sa kaisa-isang lugar na itinuturing niyang kanlungan ang paaralang elementary, anang San Jose. Ngunit bago pa man siya makapasok sa tarangkahan, naramdaman na niya ang kakaibang bigat ng hangin. Ang mga gwardyang dati ay nakangiti sa kanya at nagbibigay ng masiglang "Magandang umaga, Ma'am Maribel," ay umiwas ng tingin. Ang mga magulang na naghahatid ng kanilang mga anak ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga daliri ay nakaturo sa kanya na tila ba siya ay may dalang nakakahawang sakit. "Siya yon, di ba yung nasa video sayang? Mukha pa namang matino?" Rinig niyang sabi ng isang nanay. "Kaya pala mabilis umangat may kapit sa mga mayayaman?" Sagot ng isa pa. Bawat salita ay parang sampal sa mukha ni Maribel. Dire-diretso siyang naglakad patungo sa opisina ng principal, si Ma'am Rodriguez. Pagbukas niya ng pinto, hindi ang mainit na pagtanggap na nakasanayan niya ang sumalubong sa kanya, kundi ang isang malamig at pormal na awtoridad. "Ma'am Rodriguez, kailangan nating mag-usap. Ang video na yon, hindi ako yon. Isang frame up ang nangyari sa hotel kagabi."
Abilis na sabi ni Maribel ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Ibinaba ni Ma'am Rodriguez ang kanyang salamin at tumingin kay Maribel nang may halong lungkot at panghihinayang. Maribel, huli na ang lahat. Ang Board of Directors ng San Jose, kasama ang kinatawan mula sa Santos Education Group, ay nagpulong na kaninang madaling araw. Dahil sa laki ng iskandalong ito at dahil sa ebidensyang ipinasa ni Ate Dario Velasco, wala kaming magagawa. Inabutan siya ng isang puting sobre. This is a formal preventive suspension order pending investigation, but to be honest with you, Maribel, with the pressure from the media and the parents, the school cannot afford to be associated with you right now. Pinapayuhan kita. Huwag ka munang pumasok o lumapit sa school grounds. Pero 12 taon ko nang ipinigay ang buhay ko rito, ma'am. Kilala niyo ako. Halos sumigaw na si Maribel sa desperasyon. Kilala ka namin bilang isang mahusay na guro, Maribel. Pero ang ebidensya ay masyadong malakas. At ang asawa mo mismo, si G. Renato Santos, siya ang nag-verify na ang boses sa audio clip ay sayo. Napaupo si Maribel sa silya. Renato, ang sarili niyang asawa ang bumaril sa kanyang huling pag-asa. Ang taong pinaglutuan niya araw-araw, ang taong inalagaan niya sa tuwing may sakit ito, ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, siya ang nagdiin sa kanya sa isang krim ang hindi niya ginawa. Lumabas si Maribel ng opisina na parang isang bangkay na naglalakad. Nadaanan niya ang kanyang sariling silid-aralan. Nakita niya ang mga drawing ng kanyang mga estudyante sa pader, ang mga bulaklak na gawa sa papel na regalo nila sa kanya noong nakaraang Teacher's Day. Doon lang siya tuluyang nanghina. Ang silid na ito ay naging saksi sa kanyang mga pangarap para sa mga bata, pero ngayon, kahit ang mga batang yon ay kinuha na rin sa kanya. Wala nang ibang matuluyan, napilitan siyang bumalik sa kanilang condo unit sa Makati para kuhanin ang kanyang mga gamit. Ngunit laking gulat niya nang makita ang mga worker sa labas ng pinto. Pinapalitan na ang lock ng unit. "Excuse me, anong ginagawa niyo? Bahay ko to," sigaw ni Maribel. "Order po ni Doña Aurora, ma'am. Bawal na po kayong pumasok," sagot ng isang trabahador na hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Sa gilid ng hallway, nakita ni Maribel ang 3 malalaking itim na garbage bag. Doon nakalabas ang dulo ng kanyang mga damit, ang kanyang mga libro, at ang mga lumang gamit na mahalaga sa kanya. Itinapon siya na parang basura sa labas ng sarili niyang tahanan. "Ang bilis naman yata ng serbisyo niyo," isang matalim na boses ang narinig niya mula sa dulo ng pasilyo. Si Bianca. Nakasuot ito ng isang mamahaling silk robe, tila ba matagal na itong naninirahan sa loob. "Huwag mo nang ipilit, Maribel. Ang kondo na ito ay nakapangalan sa kumpanya ng mga Santos. At dahil hindi ka na bahagi ng pamilya, wala ka ng karapatan dito." "Bianca? Bakit? Anong? Ginawa ko sa'yo para saktan mo ako ng ganito?" Tanong ni Maribel, ang kanyang galit ay unti-unti nang lumalamon sa kanyang lungkot. Lumapit si Bianca at bumulong sa kanyang tainga, sapat na para sila lang ang makarinig. "Dahil pagod na akong maging best friend lang ng isang dakilang guro. Pagod na akong makita na ikaw ang laging hinahangaan ni Don Severino habang ako, ang pamilya ko, ay laging nasa ilalim niyo. Ngayon akin na ang lahat, si Renato ang posisyon sa kumpanya at ang buhay na dati ay sa iyo lang." "Hindi mo makukuha ang lahat, Bianca. Ang kasinungalingan ay may hangganan," sagot ni Maribel habang mahigpit na hawak ang strap ng kanyang bag. "Talaga tignan natin kung hanggang saan ang mararating ng katotohanan mo habang wala kang pera, wala kang trabaho at wala kang kakampi," tawa ni Bianca bago pabalaksik na isinara ang pinto. Naiwang mag-isa si Maribel sa hallway kasama ang kanyang mga gamit na nakasiksik sa mga basurang plastic. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang bagay ang nahulog mula sa isa sa mga bag, isang lumang notebook na may takib na balat. Ito ang notebook ni Don Severino. Binuksan niya ito ng bahagya at nakita ang isang maikling sulat kamay sa huling pahina.
Ang ginto ay sinusubok sa apoy, Maribel. Huwag kang matatakot sa dilim, dahil sa Batangas ang liwanag ay hindi namamatay. Tila may kuryenteng dumaloy sa katawan ni Maribel. Hindi siya pwedeng manatili rito para maging biktima ng kanilang pangungutya. Kailangan niyang lumayo hindi para tumakas, kundi para mag-ipon ng lakas. Kinuha niya ang mga plastic na bag at buong lakas na binuhat ang mga ito pababa ng gusali. Bawat hakbang ay puno ng determinasyon. Hindi na siya iiyak para sa isang lalaking binaliwala siya o sa isang kaibigang trinaidor siya. Sumakay si Maribel ng taxi patungong bus terminal. Habang binabaybay ang kalsada ng Maynila, nakita niya sa isang malaking LED billboard ang balita. Santos Education Group inanunsyo ang bagong partnership sa ilalim ng pamumuno ni Renato Santos at ng kanilang legal consultant na si Ate Dario Velasco. Napangisi si Maribel ng mapait. Magsaya muna kayo sa ipnya. Nang makarating sa terminal, pinili niya ang huling tiket patungong Batangas. Habang umaandar ang bus palayo sa ingay ng Maynila, tinitigan ni Maribel ang kanyang mga kamay na humahawak ng tisa at nagtuturo ng tamang asal sa mga bata. Ang mga kamay na ito rin ang maghuhukay ng libingan ng mga lihim ng pamilya Santos. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman sa loob ng isang itim na sasakyan na nakabuntot sa bus, may isang pares ng mga mata ang matamang nagmamasid sa kanya. Isang tawag ang ginawa mula sa loob ng sasakyan. Ate Dario, nakasakay na siya ng bus. Papunta siya sa Batangas, sa lumang mansyon ni Don Severino. Mabuti, sagot ng malamig na boses sa kabilang linya. Siguraduhin niyo na hindi niya mahahanap ang hinahanap niya. At kung sakaling mahanap niya, siguraduhin niyo na hindi na siya makakabalik ng Maynila. Malamig ang simoy ng hangin sa Batangas, amoy tuyong dahon at lupang katatapos lang ulanin. Ngunit para kay Maribel, ang pamilyar na amoy ng kanyang kinalakihan ay hindi nagbigay ng agad na kaginhawaan. Bitbit ang kanyang 3 plastic na bag ng mga gamit, bumaba siya sa kanto ng Barangay San Sebastian. Dati tuwing uwi siya rito, kasama si Renato, isang magarang SUV ang sumusundo sa kanila. Ngayon, tanging ang tunog ng mga kuliglig at ang papalubog na araw ang sumalubong sa kanya. Habang naglalakad patungo sa maliit na bahay ng kanyang tiya Chuchi, naramdaman ni Maribel ang mga matang nakatingin mula sa likod ng mga kortina ng mga kapitbahay. Sa probinsya, ang balita ay mas mabilis pa sa kidlat, lalo na't ang bawat isa rito ay may smartphone at Facebook account. Maribel, ikaw ba yan? Isang matandang babae na may puting buhok at nakasuot ng duster ang lumabas mula sa isang maliit na gate. Si Tia Chuchi ang kapatid ng kanyang namayapang ina. Tia? Halos mawala ng lakas si Maribel. Agad siyang lumapit at nadmano sa matanda. Hindi na niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha nang maramdaman ang mainit na yakap ng niisang kapamilyang natitira sa kanya. Napalood ko sa balita, Ija, pero hindi ako naniwala. Kilala kita, pinalaki ka naming may takot sa Diyos. Bulong ni Tia Chuchi habang hinahaplos ang buhok ni Maribel. Halika, pumasok ka muna. Dito ka muna hanggat kailangan mo. Sa loob ng maliit na bahay, habang humihigop ng mainit na barako pansamantalang, nakalimutan ni Maribel ang gulo sa Maynila. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Isang malakas na busina ng sasakyan ang umalingaw-ngaw sa labas ng kanilang bakuran. Isang itim na sedan ang nakaparada at mula rito ay bumaba ang isang lalaking nakabarong isang tauhan mula sa law firm ni Ate Dario Velasco. Kasunod nito ay ang isang pamilyar na bulto na hindi inaasahan ni Maribel na makikita sa lugar na ito, si Renato. Lumabas si Maribel, ang kanyang puso ay pumipintig sa galit. Anong ginagawa mo rito, Renato? Hindi ba't itinapon mo na ako? Kulang pa ba ang paninirampuri na ginawa mo sa akin sa Maynila? Tumingin si Renato sa paligid ng may pandidiri, tila ba ang maliit na bakura ni Tia Chuchi ay isang lugar na hindi dapat tapakan ng kanyang sapatos.
Nakalimutan mong kuhanin ang huling piraso ng papel na magtatapos sa ugnayan natin, Maribel. At narito rin ako para bawiin ang dapat ay sa akin. Inabutan siya ng tauhan ni Dario ng isang folder. Pirmahan mo na ang quitclaim at waiver na ito. Isinusuko mo ang lahat ng karapatan mo sa anumang ari-arian ng mga Santos, kasama na ang itinatagong pondo ni Papa na ayon sa records ay ikaw ang huling trustee. Anong pondo? Naguluhan si Maribel. Ang alam niya, ang lahat ng yaman ni Don Severino ay napunta na sa Santos Education Group. Huwag ka nang magkunwari. Alam namin na bago mamatay si Papa, may inilipat siyang pondo sa isang lihim na account para sa isang educational foundation at ikaw ang itinalaga niyang tanging tagapangalaga. Bulyaw ni Renato. Ibigay mo sa amin ang access code at piramahan mo ang mga papel na yan at baka bawiin ko pa ang kaso laban sa iyo. Napangisi si Maribel sa gitna ng kanyang sakit. Ngayon ay naiintindihan na niya. Hindi lang basta pagpapalit sa kanya kay Bianca ang plano nila. Kailangan nila siyang sirain at palayasin para makuha ang huling yaman na ipinagkatiwala sa kanya ni Don Severino, isang bagay na kahit siya ay hindi niya alam na hawak pala niya. Wala akong pipirmahan, Renato, matatag na sabi ni Maribel. Kung totoo ngang may iniwan sa akin si Papa Severino, ibig sabihin ay hindi siya nagtitiwala sa iyo o kay Dario. At hindi ko ibibigay sa inyo ang tiwalang yon. Huwag kang magmatigas, Maribel. Akmang lalapit si Renato nang humarang si Tia Chuchi hawak ang isang walis. Ningting ang kanyang mukha ay puno ng tapang. Umalis kayo sa pamamahay ko. Wala kayong puwang dito, sigaw ng matanda. Dahil sa takot na gumawa ng eksena sa harap ng mga nag-uusisang kapitbahay, bumalik si Renato sa sasakyan. Ngunit bago ito umalis, ibinaba niya ang bintana. Isang babala, Maribel, ang Batangas ay hindi kasing layo ng iniisip mo. Kung hindi mo ibibigay ang gusto namin sa madaling paraan, kukunin namin ito sa paraang mas masakit kaysa sa nangyari sa iyo sa Maynila. Nang makaalis ang sasakyan ng hina si Maribel at napaupo sa hagdanan. Ang banta ni Renato ay seryoso, ngunit ang mas nagpabagabag sa kanya ay ang revelasyon tungkol sa lihim na pondo. Tia, may alam ba kayo tungkol sa mga huling habili ni Don Severino? Tanong ni Maribel habang binubuksan ang lumang notebook na dala niya. Tumingin si Tia Chuchi sa paligid bago bumulong. Noong huling dalawa ni Severino rito bago siya pumanaw, may iniwan siyang isang susi at isang lumang mapa ng lumang paaralan sa kabilang bayan. Ang paaralang itinayo ng mga ninuno niyo bago pa naging malaking kumpanya ang Santos Group. Sabi niya kung sakaling apihin ka ng sarili niyang anak, hanapin mo ang puso ng paaralan. Kinabukasan habang sinusuri ni Maribel ang mga gamit ni Don Severino, isang sobre ang nahulog mula sa likod ng isang lumang litrato. Sa loob nito ay ang orihinal na kontrata ng Santos Education Group. Doon nakita ni Maribel ang isang pirma na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Ang pirma ng saksi sa kontrata ay hindi si Dario Velasco. Ito ay ang pangalan ng isang tao na matagal nang pinaniniwala ang patay ang tunay na ina ni Renato. Sa sandaling iyon, isang malakas na katok ang narinig sa pinto. Ngunit hindi ito katok ng isang kaibigan. Mula sa bintana, nakita ni Maribel ang dalawang lalaking nakamotorsiklo, nakasuot ng helmet at may hawak na bote na may mitsa at apoy. "Tia, labas!" sigaw ni Maribel habang hinihila ang matanda. Isang pagsabog ng apoy ang lumamon sa sala ng maliit na bahay. Ang babala ni Renato ay hindi lang salita. Nagsimula na ang pisikal na pag-atake. Habang pinapanood ni Maribel ang nasusunog na bahay ng kanyang tiya ang huling bahid, ng takot sa kanyang puso ay napalitan ng isang nagbabagang put. Kinuha niya ang folder at ang lumang notebook, ang tanging mga bagay na nasalba niya sa apoy. Tumingin siya sa kadiliman ng gabi. "Akala niyo ay matatapos niyo ako rito," bulong ni Maribel habang ang apoy ay sumasalamin sa kanyang mga mata. "Ngayon hindi lang dangal ko ang kukunin ko sa inyo. Kukunin ko ang lahat." Ngunit sa gitna ng kaguluhan,
Isang misteryosong lalaki ang lumitaw mula sa mga puno, tinutulungan silang apulahin ang apoy gamit ang isang fire extinguisher. Hindi ito taga-rune. Nakasuot ito ng simpleng polo shirt, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas at mapagmasid. Ma'am Maribel Santos, tanong ning lalaki. Sino ka? Ako si Gabriel. Ipinadala ako ng isang taong hindi nyo na inaasahang buhay pa. At kailangan nating umalis dito ngayon din bago bumalik ang mga tauhan ni Dario. Ang katahimikan ng gabi sa isang liblib na farmhouse sa paanan ng bundok makiling ay binasag lamang ng huni ng mga kuliglig. Ligtas na rito sina Maribel at Tia Chuchi malayo sa nagbabagang abo ng kanilang tahanan. Si Gabriel, ang misteryosong lalaking nagligtas sa kanila, ay tahimik na nagbabantay sa labas ng pinto, habang si Maribel ay nakaupo sa sahig, tinititigan ang tanging mga gamit na natira sa kanya. Ang notebook ni Don Severino ay bahagyang nangitim ang mga gilid dahil sa init ng apoy. Ngunit ang mga pahina sa loob ay buo pa rin. Amoy, usok ito, isang amoy na habambuhay, nang magpapaalala kay Maribel sa kalupitan ng lalaking pinang-akuan niyang mamahalin habambuhay. Sino ang nagpadala sa iyo, Gabriel? Basag ni Maribel sa katahimikan. Hindi niya tiningnan ng lalaki na natili ang kanyang mga mata sa sulat kamay ng kanyang biyenan. Pumasok si Gabriel sa loob at sumandal sa hamba ng pinto. Ang dating punong akontante ng Santos Group si G. Aristeo. Siya ang pinagkakatiwalaan ng biyenan mo bago ito pumanaw. Alam ni G. Aristeo na kapag nalaman ni Dario Velasco ang tungkol sa lihim na pondo, hindi kanila tatantanan. Bakit sa akin ipinagkatiwala ni Papa Severino ang lahat ng ito? Alam niyang isa lang akong hamak na guro? Tanong ni Maribel, ang kanyang boses ay puno ng pagod. Dahil ikaw lang ang may puso para sa mga bata, ma'am? Simpleng sagot ni Gabriel. Sabi ni Don Severino, si Renato ay may ambisyon pero walang konsensya. Si Bianca ay may talino pero walang danggal. Pero ikaw ang tanging nakakaintindi na ang edukasyon ay hindi negosyo kundi isang misyon. Naluha si Maribel. Naalala niya ang mga hapon na magkasama sila ni Don Severino sa garden, habang si Renato at ang kanyang ina ay abala sa pag-uusap tungkol sa stocks at profit margins, tinuturuan siya ng matanda tungkol sa sining musika at ang kahalagahan ng pakikinig sa mga bagay na hindi naririnig ng karaniwang tenga. Pinuksan ni Maribel ang notebook sa gitnang bahagi. May mga drawing doon ng mga frequency waves at mga nota ng musika. Nung una, akala niya ay libangan lang ito ng matanda, ngunit habang tinititigan niya ang mga ito ngayon, napagtanto niya ang isang bagay. Gabriel, ang audio recording na ginamit nila para i-frame up ako, narinig mo ba yon? Tumango si Gabriel. Opo, kumalat yon sa internet. Boses niyo ang nandoon tumatanggap ng suhol. Hindi! Mabilis na sagot ni Maribel habang mabilis na binubuklat ang mga pahina. Ang boses na yon ay gawa-gawa lang, pero may napansin ako noong pinapakinggan ko yon sa opisina ng principal. May kakaibang tunog sa background, isang high-pitched hum na parang hindi natural. Itinuro ni Maribel ang isang pahina sa notebook kung saan nakasulat ang katotohanan ay hindi laging nakikita minsan, ay kailangan itong pakinggan sa pag-itan ng mga linya. Si Papa Severino ay isang audio engineer bago siya naging businessman. Mahilig siya sa mga hidden frequencies, paliwanag ni Maribel, tila bumabalik ang talas ng kanyang isip bilang isang guro. Kung manipulated ang audio na yon, siguradong gumamit sila ng digital software. At kung tama ang hinala ko, may digital signature na naiwan doon na magpapatunay na gawa-gawa lang ang lahat. Ngunit habang nag-uusap sila, narinig nila ang pag-iyak ni Tia Chuchi mula sa kabilang silid. Ang matanda ay nananaginip ng gising, natatakot sa apoy na tumupok sa lahat ng kanyang alaala. Lumapit si Maribel at niyakap ang kanyang tiya. Sa sandaling iyon ng kanyang pot kay Renato ay lalong lumalim. Hindi lang ang kanyang karera ang sinira nito. Winasak din ito ang katahimikan ng isang matandang wala namang kinalaman sa kanilang gulo. Maribel? Bulong ni Tia Chuchi habang nanginginig. Ang susi na ibinigay ni Severino,
Nasa loob ng altar sa lumang paaralan, huwag mong hahayaang makuha nila. Anong paaralan, Tia? Ang Eskwela de San Sebastian, ang pinakaunang gusali bago sila lumipat sa Maynila. Doon nakatago ang puso ng lahat. Tumingin si Maribel kay Gabriel. Alam nilang dalawa na delikadong bumalik doon. Siguradong nakabantay ang mga tauhan ni Dario sa bawat sulok ng Batangas. Gabriel, kailangan kong makapunta sa Eskwela de San Sebastian, deklara ni Maribel. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng takot. Ito na ang boses ng isang babaeng handang makipagdigma. Gabi na, ma'am, delikado, babala ni Gabriel. Mas delikado kung mananatili tayong nagtatago habang sinusunog nila ang katotohanan, sagot ni Maribel. Kinuha ni Maribel ang isang gunting mula sa mesa. Sa harap ng lumang salamin, hinawakan niya ang kanyang mahabang buhok, ang buhok na laging hinahaplos ni Renato noon at sinasabing simbolo ng kanyang pagiging ideal wife. Sa isang mabilis na galaw, pinutol niya ito hanggang balikat. Ang buhok na nahulog sa sahig ay tila ang mga huling bakas ng kanyang pagiging mahina. Nang humarap siya kay Gabriel, ang kanyang anyo ay mas matapang, mas malamig at mas handa. Hindi na ako ang Maribel na kilala nila, sabi niya habang tinititigan ang kanyang sariling refleksyon. Ngayon, matitikman nila ang bagsik ng isang gurong marunong lumaban. Bago sila umalis, may napansin si Maribel sa likod ng notebook. May isang maliit na bulsa doon na may lamang isang lumang memory card. Nakasulat sa maliit na papel na nakadikit dito para sa aking paboritong manugang. Gamitin mo ito kapag ang mundo ay naging masyadong maingay. Isinilid ni Maribel ang card sa kanyang bulsa. Alam niyang ito ang susi sa lahat, ngunit kailangan muna niyang mahanap ang puso na sinasabi ni Tia Chuchi. Habang papalabas sila ng farmhouse isang itim na van, ang dahan-dahang dumaan sa kalsada patay ang mga ilaw nito. Huminto ito sa tapat ng gate ng farmhouse. Dapa! Bulong ni Gabriel habang hinahila si Maribel sa likod ng mga sako ng palay. Ang pinto ng van ay bumukas. Isang pamilyar na boses ang narinig nila. Isang boses na nagpabilis ng tibok ng puso ni Maribel sa galit. Siguraduhin niyo na walang makakalabas ng buhay. Sabi ni Ate Dario, tapusin na ang lahat na yung gabi. Utos ni Bianca. Hindi lang pala si Renato ang narito. Ang babaeng itinuring niyang kapatid ay mismong nandito para siguruhing hindi na siya makakabangon. Maribel held her breath, her hand gripping the salvaged notebook so hard her knuckles turned white. The lesson for tonight was about to change. It was no longer about survival. It was about retaliation. Nakahawak si Maribel. Sa kanyang dibdib dinaramdam ang mabilis na tibok ng kanyang puso habang nakatago sa likod ng mga sako ng palay. Sa labas, narinig niya ang lagutok ng mga tuyong dahon sa ilalim ng mabibigat na bota ng mga tauhan ni Bianca. Hanapin niyo sa bawat sulok, hindi yan makakalayo ng may kasamang matanda, sigaw ni Bianca. Ang boses nito na dati ay puno ng tamis at tawa tuwing magkasama silang nagsitsis minsan sa faculty room, na yon ay parang kalawang na kumakaskas sa bakal. Gabriel, anong gagawin natin? Bulong ni Maribel. Tumingin si Gabriel sa bintana sa likuran. Kailangan nating lumabas sa likod ng farm. May maliit na bangka sa sapa. Doon tayo dadaan patungo sa lumang paaralan. Ma'am, hawakan niyo ng mahigpit ang bag niyo. Huwag na itong bibitawan kahit anong mangyari. Sa isang mabilis na senyas, binuhat ni Gabriel si Tia Chuchi na parang bata habang si Maribel ay sumunod sa kanila, gumagapang sa dilim. Muntik na silang makita ng dumaan ang liwanag ng isang flashlight sa ibabaw ng kanilang mga ulo. Ngunit sa kabutihang palad, naging mabilis ang kanilang pag-alis. Habang lulan ng maliit na bangka sa ilalim ng madilim na sapa, tinitigan ni Maribel ang notebook sa kanyang kandungan. Binuksan niya ang kanyang phone at isinalpak ang memory card na nakita niya sa likod ng notebook. Gamit ang isang luma at basag na headset, pinakinggan niya ang laman nito. Hindi boses ni Don Severino ang narinig niya.
Sa halip ito ay isang serye ng mga kakaibang tunog, mga matataas at mababang beeps na parang isang kanta, ngunit walang melody. Biglang naalala ni Maribel ang isang gabi sa mansyon. Maribel, alam mo ba kung bakit ang piano ay laging wala sa tono tanong ni Don Severino habang itinuturo ang lumang piano sa library? Dahil ang katotohanan ay madalas nakatago sa pagitan ng mga maling nota, ang kailangan mo lang ay ang tamang frequency para marinig ito. Ang frequency, bulong ni Maribel. Inilabas niya ang kanyang phone at binuksan ang orihinal na audio file ng suhol na ipinadala sa kanya ng isang kaibigang guro bago siya nasuspend. Pinatunog niya ito ng sabay sa audio mula sa memory card. Nagulantang si Maribel. Nang magsanib ang dalawang tunog, ang high-pitched hum na narinig niya sa audio ng suhol ay biglang laglaho at sa halip isang malenaw na boses ang lumitaw sa background ng recording. Ati Dario, sigurado ka ba nagagana ang voice synthesizer na ito? Baka mahalata ni Maribel na hindi niya boses yan, sabi ng isang boses lalaki. Huwag kang mag-alala, Renato. Ang tenga ng mga tao ay maririnig lang ang gusto nilang marinig. Sa oras na kumalat ang video na ito, kahit ang sarili niyang ina ay hindi maniniwal, ang hindi siya yan. Napahikbi si Maribel. Hindi lang ito ebidensya. Ito ang kumpirmasyon ng pinakamabigat na katotohanan. Ang asawa niya mismo ang nagplano kung paano buburahin ang kanyang danggal gamit ang teknolohiya. Narinig ko na, Gabriel, sabi ni Maribel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa gitna ng dilim. Nasa akin na ang pruweba na synthesized ang boses ko. Pero hindi ito sapat para pabagsakin si Dario. Kailangan ko ang dokumentong magpapatunay na ninanakaw nila ang pondo ng kumpanya. Nasa Escuela de San Sebastian yon, ma'am. Malapit na tayo, sagot ni Gabriel. Makalipas ang kalahating oras, tumambad sa kanila ang isang lumang gusaling gawa sa adobe at kahoy. Ang Escuela de San Sebastian. Ito ang unang pundasyon ng Santos Education Group, isang paaralang itinayo para sa mga anak ng magsasaka noong panahon ng Kastila. Ngayon ito ay isang abandonadong gusali na napapalibutan ng matatayog na puno ng acacia. Pumasok sila sa loob. Ang sahig na kahoy ay lumalangit-nit sa bawat hakbang. Amoy, alikabok at lumang papel ang buong palikid. Dumiretso si Maribel sa altar na sinasabi ni Tia Chuchi, isang maliit na prayer room sa dulo ng pasilyo. Sa gitna ng altar ay may isang estatwa ng San Sebastian. Sa ilalim nito, nakita ni Maribel ang isang maliit na ukit na kapareho ng drawing sa notebook ni Don Severino, isang frequency wave. Inilapit ni Maribel ang kanyang phone sa ukit at pinatunog ang audio mula sa memory card. Sa gitna ng katahimikan ng lumang paaralan, ang tunog ay umalingaw-ngaw at biglang may narinig silang click. Isang bahagi ng dingding sa likod ng estat ang dahan-dahang bumukas. Sa loob niyon ay isang maliit na safe. Gamit ang petsa ng anibersaryo ng kasal ni na Don Severino at ng kanyang asawa na itinuro rin sa notebook na buksan ni Maribel ang safe. Sa loob ay walang ginto, walang pera. Sa halip may isang makapal na asul na folder at isang lumang pluma. Binuksan ni Maribel ang folder. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. The Real Charter of Santos Education Group. Ayon sa dokumentong ito, ang Santos Education Group ay hindi pag-aari ni Renato o ni Doña Aurora. Ito ay isang non-profit foundation na ang lahat ng kita ay dapat mapunta sa libreng edukasyon. Ang lahat ng perang kinukuha ni na Renato at Dario para sa kanilang marangyang buhay ay isang malaking kaso ng malversation at fraud. At ang mas matindi, ang kaisa-isang tao na itinalaga ni Don Severino na may kapangyarihang mag-audit at mag-dissolve ng board ay si Maribel Santos. Kaya pala kailangan nilang sirain ang lisensya ko bilang guro, bulong ni Maribel. Dahil ayon sa charter, ang tagapang-alaga ng foundation ay dapat isang lisensyadong guro na may unblemished reputation. Kapag nasira ang reputasyon ko,
Mawawalan ako ng kapangyarihang hawakan ng foundation at ang kontrol ay mapupunta sa legal counsel. Kay Dareo. Nahanap mo na ang kailangan mo, Maribel? Isang boses ang narinig nila mula sa pintuan ng prayer room. Napalingon si Maribel at Gabriel. Nakatayo doon si Bianca, hawak ang isang baril. Sa likuran niya ay ang 2 tauhan na may hawak na flashlight. Ang liwanag ay tumama sa mukha ni Maribel na ngayon ay wala ng takot kundi puno na ng paniningil. Ang galing mo talaga, best friend, palakpak ni Bianca, habang ang dulo ng baril ay nakaturo sa dibdib ni Maribel. Nahanap mo ang puso ng paaralan. Pero sayang, dito rin sa paaralang ito magtatapos ang iyong huling leksyon. Tumingin si Maribel sa asul na folder pagkatapos ay kay Bianca. Bianca, alam mo ba kung bakit pinili ni Don Severino ang Escuela de San Sebastian para itago ito? Wala akong pakialam sa drama ng matandang yon. Ibigay mo sa akin ang folder, sigaw ni Bianca. Dahil ang paaralang ito ay may mga sikretong lagusan na ingang mga tunay na guro lang ang nakakaalam. Mabilis na sabi ni Maribel. Sa isang iglap inapakan ni Gabriel ang isang maluwag na tabla sa sahig na naging sanhi ng pagbagsak ng isang malaking chandelier na gawa sa bakal sa gitna ni Bianca at Maribel. Takbo! Sigaw ni Gabriel. Ngunit bago pa makatakbo si Maribel, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa loob ng lumang paaralan. Ang putok ng baril ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng Escuela de San Sebastian na sinundan ng nakabibinging katahimikan. Sa isang sandali, tila huminto ang mundo ni Maribel. Naramdaman niya ang init ng bala na dumaan sa gilid ng kanyang braso, sapat lang para punitin ang tela ng kanyang damit at iwanan ang isang mahapding galos. Gabriel sigaw ni Maribel nang makitang natumba si Gabriel, hindi dahil tinamaan ng bala, kundi dahil hinarang nito ang kanyang katawan para protektahan ang matanda at si Maribel mula sa mga nagbabagsakang ng debris ng chandelier. Huwag kayong titigil takbo, utos ni Gabriel habang mabilis na bumabangon. Ang usok mula sa bumagsak na chandelier at ang alikabok mula sa lumang kisame ay nagsilbing tabing ni Maribel. Sa kabila ng dilim kabisado ni Maribel ang bawat sulok ng silid na ito base sa mapa sa notebook ni Don Severino. Hinila niya si Tia Chuchi patungo sa isang maliit na pinto sa likod ng altar, ang lagusan patungo sa lumang sacristy. Habulin niyo sila. Huwag niyo silang hahayaang makalabas ng buhay. Rinig ni Maribel ang galit na bulyaw ni Bianca mula sa kabilang panig ng usok. Mabilis na pumasok sina Maribel sa makipot na lagusan. Ang hangin sa loob ay manipis at amoy lumang kahoy. Habang naglalakad sa dilim, naramdaman ni Maribel ang bigat ng asul na folder sa kanyang dibdib. Ito na ang kanyang buhay. Ito na ang katotohanan. Nakalabas sila sa likuran ng paaralan sa isang bahagi ng gubat na tinitirhan ng matatayog na puno ng balete. Ang ulan ay nagsimula na namang pumatak tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ni Maribel. Dito tayo, ma'am. Gabay ni Gabriel patungo sa isang lumang jeepney na nakatago sa ilalim ng mga sanga. Kailangan nating makalayo bago nila harangan ang daan palabas ng bayan. Habang humaharurot ang jeepney sa madilim at maputik na kalsada ng Batangas, hindi mapakali si Maribel. Tumingin siya kay Tia Chuchi, na ngayon ay tahimik na lang na nakasandal, pagod na pagod ang katawan at isipan. Ma'am, kailangan nating bumalik sa Maynila, sabi ni Gabriel habang mahigpit ang hawak sa manibela. Hindi na ligtas dito. Ang Batangas ay teritoryo na ng mga tauhan ni Dario. Hindi tayo pwedeng bumalik sa Maynila ng walang plan, Gabriel, sagot ni Maribel habang tinitignan ng galos sa kanyang braso. Sa oras na pumasok tayo sa lungsod, alam na nila. Ang media, ang pulis, lahat yan ay kontrolado ni Dario. Ituturing lang nila akong escape convict o mentally unstable na guro. Anong balak nyo? Tumingin si Maribel sa asul na folder. Sabi sa charter, may isang tao pa na may kapangyarihang magpatawag ng emergency board meeting bukod sa akin.
Ang chairperson ng Independent Ethics Committee, isang taong hindi kailanman naging sunod-sunuran kay Dario. Sino? Si Dr. Elena Villon. Ang dating mentor ko nung college at ang babaeng pilit na pinatalsik ni Dario sa kumpanya 5 taon na ang nakalilipas. Paliwanag ni Maribel. Kung makuha ko ang suporta niya, legal nating mabubuksan ang kaso. Ngunit habang nagpaplano sila, biglang nag-ring ang phone ni Maribel, isang unknown number. Dahil sa kaba, sinagot niya ito. Hello? Maribel? Ija, isang nanghihinang boses ang narinig niya. G. Aristeo halos mapatayo si Maribel sa loob ng jeepney. Ang punong akuntante na nagpadala kay Gabriel. Maribel, nahanap nila ako. Ang mga files sa computer, pinura ni Dario. Pero ang hard drive, naputol ang boses ng matanda na sinundan ng tunog ng pagkabasag ng baso at isang malakas na sampal. Maribel Santos. Ang boses ni Ate Dario Velasco ay pumalit sa kabilang linya. Malamig, kalmado at nakakapangilabot. Ang bilis mo talagang kumilos, pero sadyang napakabagal mo para iligtas ang mga taong tumutulong sa iyo. Dario, pakawalan mo si G. Aristeo. Wala siyang kinalaman dito. Sigaw ni Maribel habang ang luha ay nagsisimulang pumatak sa galit. O may kinalaman siya, Maribel. Lahat ng humahadlang sa pag-unlad ng Santos Education Group ay may kinalaman. Tawa ni Dario. Makinig ka ng mabuti. Alam kong nasa iyo ang folder. Ibibigay mo yan sa akin sa loob ng 24 na oras. Kung hindi, ang susunod na susunugin ko ay hindi lang bahay, kundi ang mismong paaralan kung saan ka huling nagturo. Isipin mo ang mga batang nandoon, Maribel. Isipin mo ang vocation mo. Huwag mong madamay-damay ang mga bata, Dario. Hayop ka. 24 na oras, Maribel. Sa Manila Grand Hotel kung saan nagsimula ang lahat. Huwag kang magtatangkang tumawag ng pulis dahil ang bawat kilos mo ay binabantayan ko. Isang pagkakamali at mawawala ang lahat ng pinapahalagahan mo. Pinatay ni Dario ang tawag. Nanatiling nakahawak si Maribel sa kanyang phone nang inig ang buong katawan. Ang pananakot sa dilim ni Dario ay hindi lang tungkol sa pisikal na sakit, kundi tungkol sa pag-atake sa kanyang konsensya bilang isang guro. Ma'am, anong sabi? Tanong ni Gabriel. Humarap si Maribel kay Gabriel. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pag-aalin, langan na yon ay parang kristal na tumigas. Gusto niya ang folder, Gabriel, at ibibigay ko ito sa kanya. Ano pero? Yan lang ang alas natin? Ibibigay ko ang folder, ulit ni Maribel, habang binubuksan ang kanyang notebook. Pero hindi ko sinabing ang laman nito ay ang orihinal na dokumento. Kumuha si Maribel ng isang ballpen. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng jeepney, nagsimula siyang magsulat. Hindi ito tungkol sa batas, kundi tungkol sa isang leksyon na tanging siya lang ang makakapagturo. Gabriel, kailangan nating gumawa ng ingay, sabi ni Maribel. Dario thinks he can control the narrative because he has the money, but he forgot one thing. I am a teacher, and teachers know how to make the world listen when the truth is at stake. Bago sila makarating sa boundary ng Laguna, isang checkpoint ang humarang sa kanila. Maraming pulis at mga lalaking nakasuit. Ma'am dapa, sigaw ni Gabriel. Imbes na dumapa umupo ng tuwid si Maribel, kinuha niya ang asul na folder at itinaas ito ng bahagya. Huwag kang hihinto, Gabriel. Sagasaan mo ang harang. Hindi sila pwedeng magpaputok dahil alam nilang ang folder na ito ay mas mahalaga kaysa sa buhay ko. Sa gitna ng ulan at putik humarurot ang jeepney, sinisira ang barikada. Isang bagong yugto ng labanan ang nagsimula. Maribel was no longer just a victim. She was now the strategist. Maynila. Ang lungsod na nagluwa kay Maribel sa gitna ng kahihiyan ay muli niyang tinitigan mula sa bintana ng isang luma at hamak na paupahan sa Quiapo. Malayo ito sa kintab ng Makati at sa karangyaan ng kanilang dating kondo,
Ngunit dito sa gitna ng ingay ng mga jeep at tinitinda sa bangketa, mas madaling magtago ang isang reynang nagpaplano ng pagbawi. Sigurado ba kayo rito, ma'am? Tanong ni Gabriel habang inilalapag ang dalawang supot ng tinapay sa mesa. Masyadong masikip dito para sa inyo at kay Tia Chuchi. Hinawakan ni Maribel ang kanyang maikling buhok at hinarap ang salamin. Ang dating maamong mukha ng isang guro ay tila naging matalim. Dito tayo magsisimula, Gabriel. Sa lugar kung saan hindi sila sanay tumingin. Akala ni Dario ay kontrolad niya ang bawat sulok, pero nakalimutan niya ang lakas ng mga taong nasa laylayan. Kinuha ni Maribel ang kanyang lumang laptop na itinatago ni Gabriel sa isang safe house. Sa loob ng ilang araw, hindi siya tumigil sa pag-imbestiga. Gamit ang mga account na ibinigay ng punong akuntante na si G. Aristeo bago ito mawala, nahanap ni Maribel ang isang butas sa baluti ng kanyang mga kaaway. Bianca! Bulong ni Maribel habang tinititigan ang mga transaction record sa screen. Natuklasan ni Maribel na ang marangyang buhay ni Bianca ay isang malaking kasinungalingan. Ang kaibigan niya ay baon sa utang, sa pagsusugal at may mga lihim na loan mula sa mga kumpanya ni Dario. Ngunit ang pinakamasakit na natuklasan niya ay tungkol sa anak ni Bianca. Ang bata ay may malubhang sakit sa puso at nangangailangan ng operasyon sa ibang bansa. Isang operasyon na tanging si Dario lang ang may kakayahang tustusan. Kaya ka pala naging aso ni Dario, Bianca. Sabi ni Maribel, ang put niya ay nahaluan ng kaunting awa, ngunit hindi ito sapat para pigilin ang kanyang plano. Ginamit niya ang kahinaan mo bilang ina para gawin kang traidor. Kinahapunan sa tulong ni Gabriel, nagtungo si Maribel sa isang tagong subdivision sa Quezon City. Dito nakatira si Dr. Elena Villon, ang dating mentor ni Maribel na pinatalsik ni Dario. Nang buksan ni Dr. Elena ang pinto, halos hindi nito makilala ang dating paboritong estudyante. Maribel, iha, anong nangyari sa iyo? Doc, kailangan ko ang tulong niyo, diretsong sabi ni Maribel. Hindi para sa akin, kundi para sa huling habilin ni Don Severino. Hawak ko ang asul na folder. Nanlaki ang mga mata ni Dr. Elena. Pinatuloy niya sina Maribel at doon sa gitna ng mga naglalakihang libro at amoy ng tsaa inilatag ni Maribel ang kanyang plano. Dario is planning to sell the Santos Education Group to a foreign conglomerate. Paliwanag ni Dr. Elena habang binabasa ang charter. Gusto niyang gawing pure business ang eskwelahan. Maribel, kung mangyayari yon, mawawalan ng pagkakataong makapag-aral ang libu-libong bata na umaasa sa scholarships ni Don Severino. Hindi natin hahayaang mangyari yon, Doc. Sagot ni Maribel. I have the digital signature of the voice synthesizer. I have the charter. Ang kailangan ko na lang ay ang Board of Truth, ang mga guro at alumni na biktima rin ni Dario. Sa sumunod na 2 araw, parang isang silent general si Maribel. Gamit ang kanyang social media network na dati ay puno lang ng lesson plans, nagsimula siyang magpadala ng mga lihim na mensahe sa kanyang mga dating estudyante na ngayon ay mga abogado, IT experts at journalists na. Isa-isa silang tumugon, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa utang na loob sa gurong humubog sa kanila. Ang army of teachers ay nabubuo na sa dilim. Ngunit bago sumapit ang itinakdang oras ni Dario, isang panganib ang kumatok sa pinto ni Maribel sa Quiapo. Si Renato. Hindi kasama si Dario o si Bianca. Nakatayo siya sa labas, mukhang pagod lasing at balisa. Nang makita niya ang bagong anyo ni Maribel, natigilan siya. Maribel, alam ko na narito ka. Nauutal na sabi ni Renato. Pirmahan mo na ang mga papel. Maawa ka. Binubugbog na ako ni Dario. Kapag hindi ko nakuha ang folder, papatayin niya ako. Tumingin si Maribel sa lalaking minahal niya ng 12 taon. Wala na siyang naramdamang kaba. Wala na ring luha. Tanging pagkasuklam na lang. Ganyan ka na ba kahina, Renato? Malamig na tanong ni Maribel. Handa kang pumatay ng sarili mong asawa
Para lang sa pera ng tatay mo na hindi mo naman pinaghirapan? Hindi mo naiintindihan, hawak ni Dario ang lahat. Sigaw ni Renato, akmang hahawakan ng braso ni Maribel, pero mabilis siyang naitulak ni Gabriel. Umalis ka na, Renato, sabi ni Maribel habang dahan-dahang isinasara ang pinto. Sabihin mo kay Dario magkikita kami bukas sa Manila Grand Hotel. Ibibigay ko ang folder. Pero sabihin mo rin sa kanya, ihanda niya ang kanyang sarili dahil bukas ako ang magbibigay ng kanyang final exam. Nang makaalis si Renato, humarap si Maribel kay Gabriel. Gabriel, tawagan mo ang press. Sabihin mo may malaking anunsyo ang Santos Education Group bukas. At tawagan mo rin si Bianca. Sabihin mo, kailangan naming mag-usap bilang magkaibigan sa huling pagkakataon. Handa na ba ang lahat, ma'am? Tanong ni Gabriel. Kinuha ni Maribel ang kanyang salamin at isinuot ito. Ang kanyang mga mata ay matalas na parang agila. Ang sining ng pagtuturo ay sining din ng paghihintay, Gabriel. At tapos na ang oras ng paghihintay. Panahon na para ituro sa kanila ang pinakamahalagang leksyon. Ang katotohanan ay hindi kailanman nagpapatalo sa kasinungalingan. Bago matapos ang gabi, isang misteryosong email ang ipinadala ni Maribel sa lahat ng board members ng kumpanya. Ang subject, The Price of Loyalty. Sa loob nito ay ang unang pahina ng charter at ang audio clip ng pag-amin ni Renato tungkol sa synthesized voice. Isang cliffhanger ang iniwan ni Maribel sa email. Ang susunod na pahina ay babasahin ko sa harap ng buong mundo bukas. Sa kabilang panig ng lungsod sa loob ng kanyang opisina, napasigaw sa galit si Dario habang hinahagis ang kanyang baso ng alak sa pader. Hanapin niyo siya, patayin niyo na ang babaeng yan ngayon din. Ngunit huli na ang lahat. Ang reyna ay nakabalik na at ang kanyang trono ay hindi gawa sa ginto kundi sa katotohanang matagal nilang sinubukang ibaon. Sa ilalim ng madilim na arcade ng simbahan ng Quiapo, sa gitna ng usok ng mga insenso at bulong ng mga debot, naghihintay si Maribel. Nakasuot siya ng malaking jacket at sombrero. Ang kanyang anyo ay tila isa lamang sa libu-libong kaluluwang naghahanap ng himala. Ngunit hindi himala ang sadya niya rito, kundo ang paghaharap na matagal na niyang pinaghandaan. Isang mamahaling sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanto. Bumaba si Bianca, balot na balot din ang mukha ng scarf at sunglasses. Kahit sa gitna ng karamihan, halata ang kaba sa bawat galaw nito. Lumingalinga siya bago mabilis na naglakad patungo sa madilim na sulok kung saan nakatayo si Maribel. Ano na namang kailangan mo, Maribel? Hindi ka ba napapagod na guluhin ang buhay ko? Bungad ni Bianca. Pilit na itinatago ang pang-inginig ng boses sa likod ng pagiging mataray. Sabi ni Dario, baliw ka na raw, na desperada ka na kaya ka nang gugulo. Dahan-dahang hinarap siya ni Maribel. Inalis niya ang kanyang salamin at tinitigan ng babaeng dati ay pinakamalapit sa kanyang puso. Ganyan din ba ang sinabi niya sa'yo tungkol sa anak mo, Bianca? Na siya lang ang makapaglitas sa maliit na si Sophie? Nanigas si Bianca sa kanyang kinatatayo. Ang pangalan ng kanyang anak ay parang isang sumpa na bumasag sa kanyang balute. Paano mo nalaman ang tungkol kay Sophie? Dahil bago mo ako ituring na kaaway, itinuring mo na kita bilang kapatid, mahinahong sabi ni Maribel. Nakita ko ang mga records sa kumpanya. Alam ko ang tungkol sa malubhang sakit niya sa puso. At alam ko rin na ang perang ipinangako ni Dario para sa operasyon niya sa ibang bansa ay hindi kailanman darating. Nagsisinungaling kamay, pinirmahan na kaming dokumento. Dario is a man of his word. Sigaw ni Bianca. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng takot. Inilabas ni Maribel ang isang folder mula sa kanyang bag. Hindi ang asul na folder, kundi isang set ng mga bank transaction records na nakuha niya sa tulong ni G. Aristeo. Tignan mo ito, Bianca. Ang account na sinasabi ni Dario na trust fund para kay Sophie ay isang shell company lang. Ang bawat sentimong inilalagay mo doon mula sa mga kickbacks nyo sa eskwelahan ay dahan-dahang inililipat ni Dario sa sarili niyang account sa Cayman Islands.
Nanginginig na kinuha ni Bianca ang mga papel. Habang binabasa niya ang mga numero ang kanyang mukha ay unti-unting nawala ng kulay. Hindi ito maaari. Sabi niya ayos na ang lahat. Napirma na lang ng hospital sa Singapore ang kailangan. Ginigisa ka ni Dario sa sarili mong mantika, Bianca. Sabi ni Maribel, lumapit siya ng isang hakbang. Ginamit ka niya para sirain ako dahil alam niyang ikaw ang may hawak ng mga password sa faculty records. Ginamit niya ang pagmamahal mo sa anak mo para gawin kang kriminal. At sa oras na makuha niya ang pirma ko sa hotel bukas, wala na siyang pakialam sa'yo. O kay Sophie. Bakit mo ito sinasabi sa akin? Humagulgol na si Bianca na pasandal sa malamig na pader ng simbahan. Trinaydor kita. Ninakaw ko ang asawa mo. Sinira ko ang karir mo. Dapat ay nagagalak ka na nagdurusa ako. Huminga ng malalim si Maribel. Dahil bilang isang guro itinuro sa akin na ang bawat pagkakamali ay may pagkakataong itama. At bilang isang ina kahit hindi ako nabigyan ng pagkakataong magkaroon ng sariling anak, naiintindihan ko ang sakripisyo mo. Bianca, hindi ko kailangan ng asawa ko. Matagal ko nang isinuka si Renato. Ang kailangan ko ay ang katotohanan. Tumingin si Bianca kay Maribel, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Anong gusto mong gawin ko? Bukas sa Manila Grand Hotel, kailangan malaman ng board members kung sino ang tunay na mastermind sa likod ng voice synthesis at ng paglustay ng pondo. Kailangan ko ang password ng main server na ikaw lang ang nakakaalam. Paliwanag ni Maribel. Iligtas mo ang anak mo, Bianca. Huwag mong hayaang ang huling alaala ni Sophie sa iyo ay isang ina na naging instrumento ng kadiliman. Papatayin ako ni Dario, Maribel. Hindi mo alam kung gaano siya kadelikado. Bulong ni Bianca. Hindi kanya magagalaw kung ang buong mundo ay nakatingin. Sagot ni Maribel habang iniaabot ang isang maliit na flash drive. Nandyan ang lahat ng ebidensya ng pagnanakaw niya sa pondo ng foundation. Ikaw ang susi, Bianca. Pumili ka ang katapatan sa isang demonyo o ang buhay ng anak mo. Bago sumagot si Bianca, isang itim na van ang dumaan sa harap ng simbahan at dahan-dahang huminto. Kinabahan si Maribel. Kailangan ko nang umalis. Isipin mo ang sinabi ko, Bianca, bukas 10:00 ng umaga. Huwag kang mahuhuli sa final exam natin. Mabilis na naglaho si Maribel sa dami ng mga deboto. Naiwan si Bianca na nakatayo sa dilim, hawak ang flash drive at ang mga papel na nagpabagsak sa kanyang mundo. Nang sumakay si Bianca sa kanyang sasakyan, tumunog ang kanyang phone. Si Dario. Nakausap mo ba siya? Tanong ng malamig na boses ni Dario. Huminga ng malalim si Bianca, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Oo po ati, Dario. Sabi niya ibibigay niya ang folder bukas. Mukhang wala na siyang ibang pagpipilian. Mabuti. Siguraduhin mong hindi siya makakalapit sa kahit kanino bago ang meeting. At Bianca, huwag mong kakalimutang ang buhay ni Sophie ay nasa mga kamay ko. Opo, ate. Alam ko po, sagot ni Bianca. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama ng put ang kanyang pagsunod. Habang nakatingin sa flash drive na ibinigay ni Maribel, napagtanto ni Bianca na sa buong buhay niya, si Maribel lang ang tanging tao na hindi siya binitawan, kahit nung siya mismo ang bumitaw sa kanilang pagkakaibigan. Sa kabilang dako, pabalik na si Maribel sa kanyang tinutuluyan nang mapansin niyang may sumusunod sa kanya. Hindi ito ang mga tauhan ni Dario. Isang lalaking nakamotor ang huminto sa tapat niya at inabutan siya ng isang maliit na sobre. Mula kay G. Aristeo, ma'am. Nakatakas siya, sabi ng lalaki bago mabilis na humarurot paalis. Pinuksan ni Maribel ang sobre. Sa loob ay ang huling piraso ng puzzle, ang orihinal na birth certificate ni Renato. Nanlaki ang mga mata ni Maribel sa kanyang nabasa. Kaya pala ganoon na lang katindi ang proteksyon ni Doña Aurora kay Renato, bulong ni Maribel.
Ang sikretong ito ang magiging huling kuko sa kabaong ni Dario Velasco. Ang laban bukas ay hindi lang tungkol sa pera o posisyon. Ito ay tungkol sa isang lihim na itinago ng pamilya Santos sa loob ng 3 dekada. Manila Grand Hotel. Dito nagsimula ang lahat at dito rin nakatadhana ang lahat na matapos. Huminga ng malalim si Maribel habang nakatayo sa tapat ng naglalakihang salaming pinto ng hotel ballroom. Suot niya ang isang simpleng puting blazer at pantsuit, isang anyong malayo sa marangyang gown na suot niya noong gabing ipinahiya siya. Ang kanyang maikling buhok ay tila nagbigay sa kanya ng aura ng isang babaeng hindi na kayang itumba ng kahit anong bagyo. Handa na ang lahat, ma'am? Bulong ni Gabriel na nasa likuran niya nakasuot ng barong at may dalang briefcase. Ang press ay nasa labas na. Ang board members ay nasa loob na rin. Salamat, Gabriel. Tandaan mo ang signal ko, sagot ni Maribel. Pagpasok nila sa loob ng boardroom, tumigil ang lahat sa pag-uusap. Ang amoy ng mamahaling pabango at aircon ay humalo sa tensyon na biglang bumalot sa silid. Sa gitna ng mahabang mesa, nakaupo si Ate Dario Velasco, mukhang kampante at may mapanuyang ngiti sa mga labi. Sa tabi niya ay si Renato na hindi makatingin ng diretso kay Maribel at si Bianca na nakaupo ng tuwid. Ang mukha ay parang maskarang walang emosyon. Maribel Santos. Ang bilis mo talagang dumating kapag usapang yaman na, bangad ni Dario habang dahan-dahang tumatayo. Inaasahan ko ang folder na ipinangako mo. Alam mo naman ang kapalit nito, hindi ba? Inilapag ni Maribel ang asul na folder sa gitna ng mesa. Nareto ang hinahanap mo, Dario. Pero bago ko ito bitawan, gusto kong marinig mula sa board, totoo bang inaprobahan niyo na ang pagbebenta ng Santos Education Group sa mga banyagang investor? Isang matandang board member ang tumikim. Santos, ayon kay Ate Dario, ikaw mismo ang pumirma sa waiver na nagsasabing wala ka ng pakialam sa kumpanya. At dahil sa kinasangkutan mong iskandalo ang iyong boto ay wala ng bisa. Iskandalo o isang maayos na sarsuwela? Matapang na tanong ni Maribel. Tumawa si Dario, isang tunog na puno ng pangungutya. Maribel, wag na nating pahabain ito. Board members, narito ang ebidensya na si Maribel ay hindi lamang tumanggap ng suhol, kundi nagnakaw pa ng mga mahahalagang dokumento ng kumpanya. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang 2 pulis. Napasinghap ang lahat. Ano ito, Dario? Sigaw ni Maribel. Ito ang tinatawag na checkmate, Maribel. Sabi ni Dario habang kinukuha ang asul na folder mula sa mesa. Inaasahan ko na susubukan mong manggulo rito. Kaya naman inihanda ako na ang warrant of arrest para sa iyo sa kasong qualified theft at falsification of public documents. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Hindi pa ako tapos magsalita. Sigaw ni Maribel habang hinahawakan siya ng mga pulis sa braso. Tumingin si Maribel kay Bianca na baka sakaling gagawin nito ang napagkasunduan. Bianca, ang password ng server. Ngunit nanatiling tahimik si Bianca. Yumuko ito at sinabing, "Pasensya na, Maribel, pero kailangan kong isipin ang anak ko. At Dario is right, you're just a desperate woman trying to bring everyone down with you." Naramdaman ni Maribel ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Trinaydor ba siya ni Bianca sa pangalawang pagkakataon? Ang lahat ba ng pag-uusap nila sa Quiapo ay bahagi lang ng bitag ni Dario? Dito na nagtatapos ang karera mo bilang guro at bilang tao, Maribel. Bulong ni Renato habang lumalapit sa kanya. Sana ay pinirmahan mo na lang ang mga papel noon. Nayon sa kulungan ka na mabubulok. Habang kinakaladkad si Maribel, palabas ng boardroom nakita niya ang tagumpay sa mga mata ni Dario. Binuksan ni Dario ang asul na folder sa harap ng mga board member para pirmahan ang huling dokumento ng bentahan. Ngunit pagbukas ni Dario ng folder, ang kanyang muka ay biglang nagbago. Ang mga pahina sa loob ay hindi ang charter. Ang bawat pahina ay naglalaman lamang ng isang paulit-ulit na pangungusap na nakasulat sa malalaking letra. Ang pinakamahalagang leksyon
ay ang katotohanan. Sa huling pahina, may nakadikit na isang litra. Ito ang orihinal na birth certificate ni Renato na nakuha ni Maribel kay G. Aristeo. Ano ito? Sigaw ni Dario habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Kasabay nito, ang malaking screen sa loob ng boardroom na ginagamit para sa presentations ay biglang umilaw. Hindi ang financial report ang lumabas, kundi ang live stream ng lahat ng nangyayari sa loob ng silid na yon mula sa pagtawa ni Dario hanggang sa pag-amin ni Renato sa likod ng entablado. Lumingon si Maribel sa mga pulis at ngumiti ng matalim. Ang mga pulis ay dahan-dahang binitawan ang kanyang braso. Isa sa mga ito ay tinanggal ang kanyang sombrero. Ito ay si Gabriel na nagpanggap lang para makapasok sa loob, kasama ang isang tunay na pulis na kaalyado ni Dr. Elena. False defeat, Dario, sabi ni Maribel, habang dahan-dahang naglalakad pabalik sa gitna ng mesa. Itinuro ko sa mga estudyante ko na ang bawat kwento ay may climax, at ang climax ng kwentong ito ay nagsisimula na ngayon. Humarap si Bianca kay Dario, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ati Dario, ang password na ibinigay ko sa iyo ay hindi para sa main server. Ito ay isang virus na maglalabas ng lahat ng iyong offshore accounts sa screen ng bawat board member ngayon din. At tungkol kay Sophie, hindi ko na kailangan ng pera mo. Tinulungan na ako ni Maribel na mahanap ang orihinal na benefactor ni Don Severino. Nagkagulo ang mga board member nang makita ang kanilang mga pangalan na nakalista sa mga illegal na transaksyon ni Dario. Ang kintab ng boardroom ay napalitan ng ingay na mga akusasyon at takot. Tumingin si Maribel kay Renato na ngayon ay tila isang basang sisiw na nanginginig. Renato, gusto mo bang malaman kung ano ang nasa huling pahina ng folder? Gusto mo bang malaman kung bakit kailangan ni Doña Aurora na kontrolin ang yaman ni Don Severino? Anong ibig mong sabihin na uutang na tanong ni Renato? Dahil hindi ka isang santos, Renato, malakas na deklara ni Maribel, sapat na para marinig ng lahat. Ikaw ay anak ni Doña Aurora, sa ibang lalaki isang katotohanang matagal nang alam na Don Severino, kaya naman ang lahat ng yaman ay pinangalan niya sa akin bilang trustee at hindi sa iyo. Ang katahimikan sa boardroom ay naging nakabibingi. Si Renato ay napaupo sa sahig habang si Dario ay pilit na tumatakas patungo sa pintuan. Ngunit hinarangan siya ng mga tunay na awtoridad sa labas. Ang meeting na ito ay adjourned na, Dario, sabi ni Maribel. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Ngunit ang paghuhukom sa inyo ay kasisimula pa lang. Habang kinapanood ni Maribel ang pagguho ng imperyo ni Dario at Renato, naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi ito simpleng paghihigante. Ito ay ang pakiramdam ng isang gurong matagumpay na naitawid ang kanyang leksyon sa gitna ng pinakamahirap na pagsusulit. Ang ingay sa loob ng boardroom ay parang isang palengke na nawala ng kontrol. Ang mga board member na dati ay mga respetadong negosyante sa kanilang mga mamahaling suit ay nagsisisigaw na ngayon sa takot at galit. Sa harap ng dambuhalang screen ang bawat offshore account, bawat palsipikadong dokumento at bawat lihim na transaksyon ni Ati Dario Velasco ay dahan-dahang naglalakad sa harap ng kanilang mga mata. Iligpit niyo yan? Patayin niyo ang screen. Sigaw ni Dario, ang kanyang boses ay nanginginig na sa desperasyon. Sinubukan niyang sugurin si Bianca, ngunit mabilis siyang nahawakan ni Gabriel at ng isa pang pulis. Tapos na ang palabas, Dario, malamig na sabi ni Maribel. Nakatayo siya sa gitna ng silid. Ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip tila isang hukom na nagbabasa ng hatol. Ang teknolohiyang ginamit mo para sirain ako ang siya ding ginamit namin para ilantad ka. Ang bawat salitang binitawan mo sa loob ng silid na ito ay narinig ng libu-libong tao sa labas sa pamamagitan ng live stream. Biglang bumukas ang pintuan ng ballroom at pumasok ang isang babaeng nakasuot ng itim na terno, may dalang aura ng kapangyarihan at puot, si Doña Aurora Santos. Anong kaguluhan ito? Sigaw ng matanda, ang kanya mga mata ay agad na tumama sa litrato ng birth certificate sa mesa.
Mama! Napaluha si Renato habang gumagapang patungo sa kanyang ina. Mama, sabihin mo sa kanilang nagsisinungaling si Maribel. Sabihin mong ako ay isang santos. Tumingin si Doña Aurora kay Maribel, ang kanyang mga labi ay nanginginig sa galit. Maribel, wala kang karapatang halukayin ang nakaraan. Ang pamilyang ito ay binuo ko sa loob ng 3 dekada. Binuo mo sa ibabaw ng isang malaking kasinungalingan, Doña Aurora. Sagot ni Maribel, walang bakas ng takot sa kanyang boses. Pinakasalan mo si Don Severino habang buntis ka sa ibang lalaki. Hinayaan mong maniwala ang matanda na si Renato ay kanyang dugo at laman para makuha mo ang kontrol sa kumpanya. Pero alam niyo ba kung ano ang mas masakit? Alam ni Don Severino ang lahat. Matagal na niyang alam. Natigilan si Doña Aurora. Ang kanyang mapagmataas na anyo ay dahan-dahang gumuho. Kaya niya ipinangalan sa akin ang huling pondo. Patuloy ni Maribel habang inilalabas ang isang sulat mula sa notebook ni Don Severino. Sabi niya sa sulat na ito, alam kong si Renato ay hindi akin pero minahal ko siya bilang anak. Ngunit hindi ko hahayaang mapunta ang aking pinaghirapan sa mga taong walang pagpapahalaga sa edukasyon. Kaya niya ako pinili, Doña Aurora. Dahil kahit hindi ako kapamilya, sa dugo ako lang ang nagpahalaga sa pangalang Santos, higit pa sa yaman nito. Hindi maaari, bulong ni Renato. Tumingin siya sa kanyang ina, naghahanap ng pagtangi, ngunit ang pananahimik at pagyuko ni Doña Aurora ay sapat na sagot. Sa sandaling yon ang mundo ni Renato, ang mundong puno ng pribilehi, o at kayabangan ay tuluyang naglaho. Mga pulis, gawin niyo na ang inyong tungkulin. Utos ni Dr. Elena Villon na pumasok din sa silid kasama ang mga kinatawan mula sa NBI. Tinaluhong ng mga autoridad si Dario Velasco. Ati Dario Velasco, you are under arrest for plunder, malversation of public funds, and falsification of documents. You have the right to remain silent. Habang pinupusasan si Dario, tumingin siya ng masama kay Maribel. Akala mo ba ay nanalo ka na? Sisiguraduhin kong magkikita pa tayo sa korte. Mabuti, Dario, sagot ni Maribel. Dahil sa korte, mas marami pa akong ilalabas na ebidensya. At sa pagkakataong yon, hindi lang lisensya mo ang mawawala, kundi ang kalayaan mo. Lumingon naman si Maribel kay Bianca na nakatayo sa isang sulok luhaan. Lumapit si Maribel at hinawakan ang kamay nito. Salamat, Bianca. Salamat sa pagpili sa tama, bulong ni Maribel. Pasensya na, Maribel. Pasensya na sa lahat, hagulgol ni Bianca. Handa akong harapin ang mga kaso ko. Gusto ko lang maging malinis ang pangalan ko para kay Sophie. Tutulungan kita, Bianca. Hindi kita iiwan, pangako ni Maribel. At huli hinarap ni Maribel si Renato. Ang lalaking dati ay tinitingalan niya ngayon ay mukhang isang malaking pagkakamali sa kanyang paningin. Maribel, asawa ko. Sinubukan ni Renato na hawakan ang kamay ni Maribel. Magsimula tayo muli. Niloko lang ako ni Dario. Alam mo, mahal kita. Para sa 12 taon nating pagsasama, dahan-dahang inalis ni Maribel ang kamay ni Renato. Ang 12 taon na yon ay tinapos mo sa loob ng isang gabi sa hotel na ito, Renato. Hindi pera ang ninakaw mo sa akin, hindi rin posisyon. Ang ninakaw mo ay ang tiwala ko at ang dangal ko bilang asawa. Inilabas ni Maribel ang kanyang marriage contract at sa harap ni Renato ay pinunit niya ito sa gitna. Mula ngayon, wala nang Maribel Santos. Ako na si Maribel Evangelista, ang gurong sinubukan mong ibaon pero mas lalong tumibay. Ang annulment papers ay ipapadala ng abogado ko sa iyo sa kulungan. Habang inilalabas ng mga pulis ang mga suspect, lumapit ang mga reporter na kanina pa naghihintay sa labas. Ang mga camera ay nakatutok kay Maribel, ang babaeng itinuring na magnanakaw, ilang linggo lang ang nakalilipas. Ma'am Maribel, ano po ang mensahe niyo sa mga taong naniwala sa maling balita laban sa inyo? Tanong ng isang reporter. Tumingin si Maribel ng diretsyo sa camera.
Sa bawat guro na nakakaranas ng pang-aapi sa bawat babaeng binaliwala ng pamilyang kanyang pinaglingkuran, huwag kayong matakot. Ang katotohanan ay maaaring mabulag pansamantala, pero hindi ito kailanman mamamatay. Ngayon, nabawi ko na ang aking dangal at sisiguraduhin kong ang Santos Education Group ay babalik sa tunay nitong layunin ang maglingkod sa mga bata at hindi sa mga sakim. Nang makalabas sila ng hotel, sinalubong sila ng isang malakas na palakpakan mula sa mga guro at estudyante na nagrally sa labas para suportahan si Maribel. Doon nakita ni Maribel si Dr. Rodriguez ang kanyang dating principal na may dalang isang maliit na box. Maribel Ija, sabi ni Dr. Rodriguez habang naiiyak, inutos na ng DepEd ang agarang pagbawi sa iyong suspension. At narito, ang iyong professional license at ang iyong bagong appointment letter bilang presidente ng foundation. Hinawakan ni Maribel ang kanyang ID card. Ang kanyang pangalan, ang kanyang muka, ang kanyang dangal buo na muli. Lumingon siya kay Gabriel at kay Tia Chuchi na nakangiti sa kanya. Ang araw ay dahan-dahang sumisikat sa gitna ng mga gusali ng Maynila, tila isang bagong simula. Tapos na ang huling exam, Gabriel? Sabi ni Maribel habang nakatingin sa langit. Opo, ma'am, sagot ni Gabriel. At kayo ang nakakuha ng pinakamataas na grado. Ngunit sa gitna ng tagumpay, alam ni Maribel na marami pang trabaho ang naghihintay. Ang paglilinis sa kumpanya ay simula pa lamang. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya mag-iya. Hawak niya ang pamanang iniwan ni Don Severino at ang tiwala ng libu-libong tao na naniwala sa kanyang laban. Isang huling sulyap ang ibinigay ni Maribel sa Manila Grand Hotel bago siya sumakay sa sasakyan. Doon niya iniwan ang lahat ng sakit, lahat ng trahedya, at lahat ng bakas ng babaeng biktima. Ang babaeng lumabas ay isang pinuno, isang tagapagtanggol at higit sa lahat isang guro. Ang mga pahayagan at news websites sa buong Pilipinas ay walang ibang laman kundi ang balita tungkol sa pagbagsak ng Santos Education Group. Ang mga headline na dati ay pumupuna kay Maribel ay napalitan na ngayon ng mga pamagat na The Teacher's Revenge, a Legacy Protected at The Santos Fraud Exposed. Ang video ng kanyang pagtayo sa harap ng boardroom ay naging viral na nagsilbing inspirasyon sa marami na huwag sumuko sa gitna ng kawalan ng katarungan. Ngunit sa kabila ng kintab ng balita, ang tunay na ani ng pagtatrador ay makikita sa loob ng malamig at madilim na selda ng Quezon City Jail. Nakatayo si Maribel sa likod ng rehas, tinitingnan ang lalaking minahal niya ng mahigit isang dekada. Si Renato ay hindi na ang makinis at mabangong lalaki na laging nakasuot ng plant sa polo. Ang kanyang mga mata ay lubog, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa bakal. Bakit ka narito, Maribel? Halos pabulong na tanong ni Renato. Narito ka ba para pagtawanan ako? Para makitang wala na akong kahit ano? Huminga ng malalim si Maribel. Hindi ako nareto para sa iyo, Renato. Nareto ako para ibigay ito. Inabot ni Maribel ang huling kopya ng annulment decree na pinirmahan na ng korte dahil sa bilis ng ebidensya ng kanyang pakikiapid at panloloko. Mula sa araw na ito, legal na tayong wala ng ugnayan. Hindi na kita asawa at hindi na rin kita kaaway. Wala ka na sa buhay ko. Napaupo si Renato sa semento, yakap ang mga papel. Maribel, patawarin mo ako. Nasilaw ako sa pangako ni Dario. Akala ko kapag naging CEO ako sa wakas, ay rerespetuhin na ako ni Papa. Pero wala pala akong kwenta. Hindi rin pala ako tunay na Santos. Hindi ang apelyido ang nagbibigay ng halaga sa isang tao, Renato. Ang karakter mo ang gumagawa noon. Malamig na sagot ni Maribel. Ang tatay mo, si Don Severino, hindi niya kailanman tinignan ng dugo. Tinignan niya ang puso at iyon ang hindi mo natutunan sa 12 taon nating pagsasama. Pinagpalit mo ang isang taong handang mamatay para sa iyo sa isang taong handang pumatay sa iyo para sa pera. Maribel,
Tulungan mo ako. Sabihin mo sa kanila na biktima rin ako. Pagmamakaawa ni Renato, sinusubukang abutin ang dulo ng damit ni Maribel. Hindi ka biktima, Renato. Isa kang kasabwat, sagot ni Maribel bago tumalikod. Ang tanging maitutulong ko sa iyo ay ang panalangin na mahanap mo ang iyong sarili sa gitna ng dilim na pinili mong pasukin. Habang naglalakad palabas, nadaanan ni Maribel ang selda ni Ate Dario Velasco. Hindi tulad ni Renato, si Dario ay nanatiling mapagmataas. Nakaupo siya sa isang bangko, nagbabasa ng dyaryo na tila panagbabakasyon lang siya. "Huwag kang masyadong magdiwang, Maribel," sabi ni Dario nang hindi tumitingin. "May mga koneksyon pa ako. Ang mga abogado ko ay sisiguraduhin na hindi ako magtatagal dito." Tumigil si Maribel at ngumiti ng matalim. "Siguro nga ay may mga koneksyon ka pa, Dario. Pero ang nakalimutan mo ay ang mga taong ninakawan mo. Ang mga magulang na kinuhaan mo ng pondo para sa scholarship, ang mga guro na tinanggalan mo ng danggal sila ang magbabantay sa bawat galaw mo. Sa bawat apela na gagawin mo, may 1,000 boses ang sisigaw ng katarungan. Hindi ka na makakatakas sa kulungan ng sarili mong reputasyon." Hindi nakasagot si Dario. Sa unang pagkakataon, nakita ni Maribel ang bahid ng takot sa mga mata ng abogado nang mapagtanto nitong ang kanyang kalaban ay hindi lang isang babae, kundi ang buong komunidad na kanyang minaltrato. Paglabas ni Maribel sa presinto, nagtungo siya sa National Children's Hospital. Doon sa isang pribadong silid, nakita niya si Bianca na nakaupo sa tabi ng kanyang anak na si Sophie. Ang bata ay mahimbing na natutulog, may mga tubong nakakabit sa katawan, pero ang muka ay mas payapa na. "Kumusta ang operasyon?" tanong ni Maribel. Agad na tumayo si Bianca at niyakap si Maribel habang umiiyak. "Salamat, Maribel. Maraming salamat. Sabi ng doktor, successful ang procedure. Kung hindi dahil sa tulong mo sa pag-release ng pondo mula sa foundation, baka wala na si Sophie." "Biktima ka rin, Bianca. Pero pinili mong itama ang mali," sabi ni Maribel. "Gaya ng napagkasunduan natin sa korte, ang pagtulong mo bilang state witness ay naging dahilan para maging probationary na lang ang iyong sentensya. Pero kailangan mo pa ring harapin ang civil cases para sa mga dokumentong pinirmahan mo." "Handa ako, Maribel. Kahit maglinis ako ng kalsada o maging katulong gagawin ko para kay Sophie. Gusto kong kapag lumaki siya, maipagmalaki niya na ang nanay niya ay natutong lumaban para sa katotohanan." Determinadong sabi ni Bianca. "Mabuti yan," sagot ni Maribel. "At tungkol sa trabaho, kapag natapos na ang iyong legal issues, kailangan ng foundation ng isang taong marunong sa logistics at records. Pero sa pagkakataong ito, kailangan ng katapatan." Nagulat si Bianca. "Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, pagkatapos kong agawin ang asawa mo, pagkakatiwalaan mo pa rin ako?" Ngumiti si Maribel, isang niting puno ng kapayapaan. "Nang pinunit ko ang marriage contract ko kay Renato, binitawan ko na rin ang lahat ng galit ko sa iyo. Hindi kita tinutulungan dahil kaibigan kita, kundi dahil naniniwala ako sa second chances. Yan ang itinuturo namin sa eskwelahan, hindi ba?" Huling pinuntahan ni Maribel ang sementeryo kung saan nakalibing si Don Severino. Inilapag niya ang isang buke ng puting rosas sa ibabaw ng puntod ng matanda. "Papa Severino, tapos na po," bulong ni Maribel habang hinahaplos ang marmol na lapida. "Nahanap ko na ang puso ng paaralan. Hindi po ito nawala. Medyo nadumihan lang, pero ngayon ay malinis na muli. Pangako po, bawat sentimo ng inyong pamanang pondo ay mapupunta sa mga batang nangangarap maging katulad ko, mga batang naniniwala na ang edukasyon ang tanging yaman na hindi mananakaw ng kahit sino." Habang nakatayo si Maribel sa ilalim ng dapit hapon, lumapit si Gabriel sa kanya. "Ma'am, handa na po ang mga papeles para sa formal na pagbubukas ng Escuela de San Sebastian sa Batangas bilang isang community school. Marami pong guro ang gusto mag-volunteer." "Salamat, Gabriel. Ikaw, anong plano mo?" tanong ni Maribel. "Kung kakailangan ninyo pa po ng bodyguard
O siguro security consultant ng foundation, narito lang po ako. Sagot ni Gabriel nang may kaanting hiya. Hindi lang security consultant ang kailangan ko, Gabriel. Kailangan ko ng mga taong may prinsipyo. At napatunayan mo na yan, sabi ni Maribel. Sumakay si Maribel sa sasakyan at tinitigan ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang maikling buhok niya ay mas bumagay na sa kanya ngayon. Wala na ang bakas ng pagiging biktima. Ang bawat hapdi, bawat luha, at bawat saksak sa likod ay naging mga pilat na nagsisilbing medalya ng kanyang tagumpay. Ang ani ng pagtatrador ay pait para sa mga nagtanim ng kasamaan, ngunit para kay Maribel, ito ay naging ani ng bagong pag-asa. 1 taon ang mabilis na lumipas. Ang sikat ng umaga sa Batangas ay tila mas masigla ngayon. Ang hangin ay hindi na amoy usok ng nakaraan, kundi amoy ng sariwang pintura at mga bagong aklat. Sa mismong lugar kung saan dati ay nakatayo ang nasunog na bahay ni Tia Chuchi, ngayon ay matatagpuan ang isang magandang harden na puno ng mga halamang gamot at bulaklak. At ilang metro lang mula roon ang Eskwela de San Sebastian ay hindi na isang abandonadong gusali. Ang lumang paaralang adobe ay muling binuhay. Ang mga dingding nito ay pinatibay, ang mga silid-aralan ay puno na ng mga bagong upuan, at ang dating tahimik na pasilyo ay umaalingaw, nangaw na sa tawanan at boses ng mga bata. Nakatayo si Maribel sa harap ng salamin sa loob ng kanyang bagong opisina, isang simpleng silid na may malaking bintana na nakaharap sa flagpole. Suot niya ang kanyang uniforme bilang guro. Hindi ito ang mamahaling suit na suot niya sa Maynala, kundi ang simpleng puting blusa na may burda ng logo ng paaralan. Para sa kanya, ito ang pinakamarang yang kasuotan sa buong mundo. Ma'am Maribel, magsisimula na po ang program, tawag ni Gabriel mula sa pinto. Nakangiti si Gabriel suot ang kanyang barong. Siya na ngayon ang administrative head ng foundation, tinitiyak na ang bawat pondo ay napupunta sa tamang lugar. Sa likuran niya, sumungaw ang isang maliit na batang babae na may malusog na pangangatawan at masayang mga mata. Si Sophie. Teacher Maribel! Teacher Maribel! Tignan niyo po ang drawing ko! Masayang sigaw ni Sophie habang ipinapakita ang isang papel na may drawing ng isang malaking puno at maraming bata. Napakaganda, Sophie, haplos ni Maribel sa buhok ng bata. Sige na, sumabay ka na kay Tito Gabriel mo sa labas. Lumabas si Maribel at nagtungo sa entablado ng paaralan. Doon ay naghihintay ang mga magulang ang mga guro na nag-volunteer mula sa iba't ibang panig ng bansa at ang mga batang scholar ng foundation. Sa harapang hilera nakaupo si Tia Chuchi na nakasuot ng kanyang pinakamagandang barot saya at si Bianca na ngayon ay mas payapa na ang mukha nagtatrabaho bilang head librarian ng paaralan matapos pagsilbihan ng kanyang community service. Nang tumayo si Maribel sa podium, tumahimik ang lahat. Tumingin siya sa bawat mukha. Ang mga mukhang ito ang dahilan kung bakit hindi siya sumuko. 12 taon akong nagturo sa Maynila. Panimula ni Maribel, ang kanyang boses ay malenaw at puno ng damdamin. Akala ko noon ang tagumpay ng isang guro ay masusukat sa taas ng posisyon o sa laki ng sweldo. Akala ko ang pagiging tapat ay sapat na para protektahan ka mula sa bagyo ng buhay. Pero nagkamali ako. Sandaling tumigil si Maribel at ngumiti ng bahagya. Dumaan ako sa apoy. Nawalan ako ng asawa, nawala ng tahanan at halos mawala ng dangal. Silubukan nilang burahin ang boses ko gamit ang mga kasinungalingan. Pero sa gitna ng kadiliman, natutunan ko ang pinakamahalagang leksyon. Ang katotohanan ay hindi parang relos na pwedeng basagin at itapon. Ang katotohanan ay parang buto gaano mo man ibaon sa lupa. Sisibol at sisibol ito para hanapin ang liwanag. Nagpalakpakan ang mga tao. Nakita ni Maribel si Dr. Elena Villon sa gilid tumatango ng may pagmamalaki. Ang Eskwela de San Sebastian ay hindi lang isang paaralan, patuloy ni Maribel.
Ito ay simbolo ng ating paninindigan. Dito ang mga bata ay hindi lang matututo ng math at science. Matututo silang maging matatag, maging tapat, at higit sa lahat, matututo silang ang kanilang danggal ay hindi kailanman mabibili ng salapi. Ngayon, formal nating binubuksan ang pinto ng kinabukasan. Matapos ang programa habang abala ang lahat sa pagsasalo-salo, naglakad si Maribel patungo sa lumang altar sa loob ng paaralan. Inilapag niya ang kanyang lumang notebook sa ibabaw ng mesa. Tabi nito ay ang isang maliit na frame na may litrato ni Don Severino. Papa Severino, naitayo na po natin ang paaralan na pangarap niyo, bulong niya. Isang pamilyar na tunog ng sapatos ang narinig niya sa likuran. Paglingon niya, nakita niya si Gabriel na may dalang 2 baso ng tsa. Ma'am, may tumatawag po mula sa Maynila, sabi ni Gabriel. Finalized na po ang liquidation ng mga assets ni Dario Velasco. Ang lahat ng nakuhang pondo ay nailipat na sa scholarship fund ng foundation gaya ng iniutos ng korte. Mabuti, sagot ni Maribel. Wala na silang magagawang pinsala pa. At tungkol po kay Renato, pag-aalinlangan ni Gabriel, nabalitaan ko pong nailipat na siya sa correctional facility. Humihiling po siya na kung pwede ay mabisita niyo siya kahit 1 beses lang. Tumingin si Maribel sa malawak na field kung saan nagtatakbuhan ang mga bata. Huminga siya ng malalim, dinaramdamang kalayaan sa kanyang dibdib. Sabihin mo sa kanya, Gabriel, ang pagpapatawad ay naibigay ko na para sa sarili kong kapayapaan. Pero ang pagbabalik sa nakaraan ay hindi na mangyayari. May mga leksyon sa buhay na kailangang pag-aralan ng mag-isa. Tumingo si Gabriel na uunawaan ang desisyon ng babaeng labis niyang hinahangaan. Ano pong susunod nating gagawin, ma'am? Tumingin si Maribel sa kanyang mga kamay. Wala na ang mga paltos mula sa pagbuhat ng mabibigat na plastic na bag sa ulan. Wala na ang panginginig ng takot. Ang susunod, magtuturo ako, Gabriel. Yun naman talaga ang ginagawa ko. Magtuturo ako hanggang sa wala ng batang maluloko ng mga taong katulad ni Dario. Magtuturo ako hanggang sa ang bawat Pilipino ay matutong lumaban para sa katotohanan. Habang papalubog ang araw, naglakad ang dalawa, palabas ng gusali. Ang anino ng Eskwela de San Sebastian ay humahaba sa lupa, tila isang protektor ng bayan. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Maribel ang signboard ng paaralan. Sa ilalim ng pangalan ng eskwela, may nakasulat na maliit na tagline na siya mismo ang gumawa. Dangal bago yaman, katotohanan bago kapangyarihan. Ang kwento ni Maribel Santos ay hindi nagtapos sa paghihiganti. Nagtapos ito sa pagbabalik sa kung sino talaga siya. Hindi na siya ang asawa ni Renato, hindi na siya ang biktima ni Bianca, at hindi na siya ang kaaway ni Dario. Siya si Maribel Evangelista, isang guro, isang manunubos, isang babaeng malaya. At ang kanyang leksyon ay habambuhay na mananatili sa puso ng bawat batang papasok sa mga pintuan ng kanyang paaralan.